Alright, so we're done sa ating Bible reading. So, ang binasa po natin ay Kawikaan chapter 22 to 24. So, may takeaway po dun sa 24 verse 30 to 34. So, sabi niya po dito, 24 verse 30 to 34, napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha kong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalokip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. So makikita po natin dito, no, the word na nakakahook po talaga dito ay yung meron akong nakita o pinag-isipan kong mabuti at may magandang aral akong nakita o nakuha, sabi ng author po. So ako din, as I read that, dapat talaga, we have a curiosity at the same time, we ask, ano yung nakita ninyo? So nakita po actually ang life po natin is like a garden, no? It's like a field, no? Na kailangan po tayo talaga makita na tayo po dapat ay naitatanim. So sa pagtanim ng life natin, kailangan nating maging diligent and productive, di ba? Sa life po natin. So meron po dito na meron siyang bukid, no? At siya'y tamad, mangmang, di niya alam yung opportunity dun sa kanyang kabukiran. At ang nangyari po ay pinabayaan niya, no? Nasira yung bakod at punong-puno ng damo, no? At matitinik na damo, no? And wala na po siyang ginawa. So, in short, dahil siguro meron siyang time na matutulog muna ako, papahinga muna ako, yun po, ang nangyari, lahat ng opportunity ay nawala and ang dumating po ay kahirapan at ang kahirapan ang nakaw no mga opportunity na meron siya. So lahat ng yun no nawala. So sometimes we need to be responsible of our mind, of our lives, no, and we need to think progressively productive. We need to be better than yesterday. So I think that is my takeaway. So I hope po nagbigay po sa inyo ng highlight or light bulb in your life. So you can also read this and ask the Lord to give you the understanding on this chapter. So God bless po. That's my takeaway for today. And I hope and pray na marami po tayong ma-inspire to read the Word of God. God bless.